Nakapagdesisyon na nga ang Los Angeles Lakers na magbigay ng exhibit 10-day contract sa 4 na players na ito, at yan nga ay walang iba kundi si RJ Davis, Eric Dixon, Arthur Kaluma at Augustas Marciulionis. Sa 4 na nabanggit ay ang focus nga ng media ay etong si Eric Dixon. Siya kasi ang number 1 lead scorer sa NCAA. Tinalo pa nga nito si Cooper Flagg. Nag-average kasi ito sa Villanova ng 23 points per game. Meron niyang height si Dixon na 6'8". Siya nga ay naglalaro sa posisyon na power forward, pero ang coach nga nila noon ay minsan ngayon nilalagay siya sa center position. Ganun pa man mga buddy, bakit nga ba nating nasabi na maswerte ang Lakers kung sakaling ma-convert nila ang kontrata nitong si Dixon sa isang guaranteed deal? Bilang isang athletic big man at defensive big man ay maswerte ang Lakers dahil nakakuha sila ng isang big man na shooter. Makikita nga natin sa kanyang percentage, sa kanyang field goal ay merong 45.1%, habang sa 3-point lane naman ay mataas din, 40.7%. Pero ano nga bang naging dahilan bakit naging undrafted itong si Eric Dixon kahit na siya pa ang leading scorer ng NCAA? Ang ilan sa mga dahilan ay ang kanyang edad. May edad na kasi itong 24 years old. At ang isang rason pa nga ng mga NBA teams ay masyado daw mabigat ang pangangatawan nitong si Dixon at hindi nga daw baka makasabay sa NBA. May timbang kasi itong 280 pounds, pang sentro na nga daw ang timbang nito. Hanap daw kasi ng ilang NBA teams ay yung talagang athletic na forward at talagang maliliksi at mabibilis. Bukod tangi nga ang Los Angeles Lakers ang nagbigay ng interest sa player na ito. Malalaman natin kung ma-convert nga ba ang kontrata nitong si Dixon mula sa isang exhibit 10 contract papuntang guaranteed deal. Asahan natin sa darating na NBA preseason ng Los Angeles Lakers ay mukhang mabababad ang player na ito. Pero sa opinion nyo mga buddy, ay karapat dapat bang mabigyan ng roster spot itong si Dixon? I-comment nyo lamang ang inyong reaksyon. Maraming salamat.